Okay, Happy Lord's Day sa lahat ng mga kapatid. At last Friday ay nag-celebrate tayo ng ating national holiday. Nag-celebrate tayo ng ating annual Independence Day. At ito po ay annual na i-observe natin sa bawat buwan ng June 12 ay ating sinisilibrar ang araw ng kasarinlan o kaya tinatawag ito na araw ng kalayaan o the Day of Freedom. At ating gina-commemorate, mga kapatid, ang Declaration of Philippine Independence mula sa kamay ng mga Espanyol noong 1898 po. At in-enjoy natin dito sa Pinas, no? Ang ating freedom. At dahil dito, ang ating mensahe ay nakapokus, mga kapatid, patungkol sa kalayaan natin kay Kristo. No? That is our theme, our freedom in Christ. Una-una nais ko muna ibigay sa inyo ang definition of freedom. So, the state of freedom is the state of not being imprisoned or enslaved. Okay? Freedom means liberation from slavery or restraint or from power or other person or nation. Ang kalayaan na tinatawag ay ang pagkakaroon ng kalayaan mula sa kalipinan o kaya pagpigil, no? At anumang kapangyarihan mula sa ibang bansa o sa ibang tao laban sa atin. So freedom is independence. At dito po sa Pilipinas ay tinupyan natin ang kalayaan, lalo na ang Bill of Rights ng mga Americans. At ibigay ko sa inyo ang kaunting bahagi, listahan ng freedom mayroon tayo dito sa Pilipinas. Okay? So we have the freedom of religion, the freedom of speech, no? We have the freedom of press, the freedom of assembly, yung pagkakaipon, kagaya ganito mga kapatid. Kalayaan sa pagkakaroon ng petition, freedom from unreasonable searches and seizures. Now we need to say, hindi lang basta-basta akyatin ang bahay natin at halukatin na wala namang sapat na ebidensya upang pasukin ang mga bahay natin. And we have freedom from self-incrimination. Meaning to say, pag tayo po ay nagkasala, mayroong kakibat na hatol na hindi dapat magdoble ito. Dadaan sa tinatawag right process of law or due process of law at marami pa mga kapatid. At ang tawag sa tao na tumutulong upang mabigyan tayo ng kalayaan. Kung mapapalaya ang isang tao mula sa kalipinan, okay, ang tawag sa kanila is emancipator or liberator. Okay? At si Abraham Lincoln ay kilalang kilala na pinakadakilang emancipator or liberator. Sapagkat mga kapatid, siya yaong nagbigay ng batas upang mabigyan ng kalayaan ang mga itim na mga Amerikano na dati sila po ay mga esklabo lang ng mga whites, na? Ngunit dahil kay Abraham Lincoln, binigyan ng pantay na rights ang lahat ng mga Amerikano, ano man ang kanyang kulay. Okay? Sa kanyang prinsipyo that we are all created equal. Kaya dapat magkakaroon lahat ng mga Amerikano ng equal rights. Okay? So, ito ang tao na kilala natin na pinakadakila sa lahat. At dito siya nagiging sikat na presidente ng Amerika. Pero alam niyo mga kapatid, mayroong isa na mas higit pa sa kanya.
the greatest emancipator ever lives was Jesus Christ. Okay? Ang Panginoon natin, siya po ang nagbigay ng kalayaan sa bawat mananampalataya na kung saan tayo pinalaya mula sa kasalanan, He become our Savior, our Deliverer, our Redeemer. Upang sa gayon, tayo po ay maligtas mula sa pagkakaalipin ng kasalanan. Okay? So, mayroon tayong tatlong word na ginagamit sa tinatawag redemption. Kung paano natin nakamtan ay yaong kalayaan sa kasalanan sa pamagitan ng redemption. Ang picture ng redemption, tayo ay naka-display, okay, sa tindahan ng kaalipinan dahil sa kasalanan. Ngunit tayo po ay binili, okay? Agorazo, galing sa salitang agora, ibig sabihin pera, no? Binili tayo ng halaga ng pera. Pagkatapos, agorazo, binitawan tayo. Mula sa kaalipinan, binili, tapos binitawan, no? Igsagorazo, at pagkatapos yung lutroo. Free, we are free indeed. Ganun yung tunay na kalagayan natin na lahat tayo ay nakaprinda sa kasalanan. Okay? Ngunit tayo po binayaran ng Panginoon ng kanyang banal na dugo sa krus ng Kalbaryo, pagkatapos ay pinalaya tayo ng ating Panginoon. So, sa ngayon, dahil sa ating selebrasyon o sa ating kalayaan na ibinigay sa atin, na tayo po ay makatayo bilang isang bansa, na ito po ay naganap noong 1898 at sineselebrate natin yung tinatawag the Day of Freedom. Malaya na tayo mula sa pananakop ng mga Espanyol. Ngunit, mga kapatid, ang katotohanan that we are not free. No? Sa totoo lang, tayo po hindi tunay na malaya. We are enslaved by something. Kaya babasahin natin ang John chapter 8 verse 34. Itong sabi ng ating Panginoong Yesus, I tell you the truth. Everyone who sins is enslaved to sin. Ayan. Malaya tayo bilang mamamayan ng bansa Pilipinas, ngunit ang katutunayan, marami sa mga Pilipino ay alipin ng kasalanan. At tingnan niyo po itong binasa natin kanina sa ating scripture reading, ang sinabi ni Apostle Pablo in Romans chapter 7 verse 15, sapagkat ang ginagawa ko ay hindi ko nalalaman, sapagkat ang hindi ko ibig ay ang ginagawa ko. Datapwan ang kinapupuutan ko, yaon ang ginagawa ko. Verse 17, kung ngayon hindi ako ang gumagawa nito, kundi ang kasalanang tumitira sa akin. Okay, verse 23, datapwan nakikita ko ang ibang kautusan sa aking mga sangkap na nakikipagbaka laban sa kautusan o sa laman ng aking pag-iisip, at dinadala akong bihag sa ilalim ng kautusan ng kasalanan na nasa aking mga sangkap. Okay, makita natin dito mga kapatid ang katotohanan na tayo po ay sa ilalim ng pananakop ng kasalanan. Mayroong nagkukontrol sa atin. Hindi tayo tunay na malaya sapagkat mayroong siyang namumuno sa ating katawan, na siya yaong gumagawa ng mga bagay na hindi natin dapat gagawin. In fact, sinabi ni Pablo, bakit ganito ako? Yung gusto kong gagawin, hindi ko magagawa. Ang hindi ko gustong gagawin, bakit yaon ang ginagawa ko? Bakit po mga kapatid? It is because we are
under the slavery of sin. No? Sapagkat mayroong nagkukontrol sa atin na hindi naman natin kaya upang mapapalaya tayo. Maliban na mayroong liberator na siyang magligtas sa atin mula sa slavery na yan. Okay? Upang magiging actual ang ating pag-isip, no? Sa sinasabi dito ni Pablo, sasabihin ko sa inyo na marami sa atin ay naisklabo ng bagay o kaya anumang bagay na siya yaong nagkukontrol sa atin at hindi natin napipigilan upang sundin ang kanyang mga nais. So, ibigay ko sa inyo mga specific na bagay na posible baka iba sa inyo rito ay enslaved. You are not free. You have not the freedom of yourself. No? Lalo na sa paglilingkod sa Panginoon. Sapagkat mayroong yaong umadlang at pumipigil sa inyo. Okay? Anong mga bagay na ito? Unahin ko sa inyo ang cellphone. Hindi naman ako kontra sa cellphone, mayroon din ako. Pero alam niyo, maraming mga kabataan, hindi mo na makausap. Hindi mo mautusan. Bakit po? Kasi ang kanilang sarili ay control ng gadget. No? At tila'y parang hindi nila maiwasan na control ang sarili nila kahit alam na nila na medyo galit na yung kanilang mga magulang sa kanila. No? So, isa lang yun sa mga bagay na masasabi natin ay nakokontrol tayo ng mga bagay at hindi lang mga kabataan, kundi pati mga magulang din nalilisikan sa tinatawag Facebook. Diba? Nalisikan sa tinatawag Messenger. Ayan. Hindi na makaluto sa tamang oras, makapunas ng mga alikabok ng kanilang mga telebisyon, ng kanilang mga lamisa kuminsan dahil nalisikan. They are being controlled. Yan. At alam niyo ba, ang daming sistema na gawa ng kaaway upang kukontrolin tayo, enslave tayo. Lalo na mga kapatid, kapag binanggit natin ang bisyo. Na? Mayroon pa bang mananampalataya dito? Nagapanabako? Ha? May Kristiyano pa ba dito? Nagamama? Alam niyo, pag nagkaroon kayo ng ganong bisyo, na kahit gaano kadilim, kahit gaano kahirap, no? Hahanap ka ng paraan na mabili mo yung bisyo kasi kontrolado ka na yan. Ha? So, mga bagay na yan, like sigarilyo, bagaman mayroong warning, kahit wina-warning sa karton, wina-warning sa kahit saan, naka-warning sa television that smoking is dangerous unto your health. Pero mga kapatid, yan kasi sila mga esklabo na they are slave. Nang laki ng kanilang ginagasto, wala namang pakinabang kundi sakit sa katawan, but because of slavery, hindi na nila pigilan sapagkat hinahanap ito ng kanilang katawan. Ayan. So we have alcohol, drugs, sugal, okay? Iba't ibang uri ng sugal, kahit pinagbabawal ng gobyerno ang pagsasabong dahil COVID. Ang iba sa mga sementeryo nagsasabong. Bakit po? Kasi dahil sila po esklabo na diyan. No? Hindi na nila mapigilan ang kanilang sarili. At yun, may mga nanay nga na hindi makaluto dahil schedule ng madyong kung saan pa man alas 12 ay mula alas 9 hanggang alas 2 madyong. No? At dahilan na kanilang mga tahanan na hindi maayos. Kaya itong sigaw ni Pablo na kanyang sinabi in verse 24, "Oh, wretched man that I am, for I am slave to sin." No?
Ako po'y nakatali sa bangkay na ito. Ayan. Na mayroong somebody kumukontrol sa kanya na nais niyang gagawin, hindi niya magagawa, mga kapatid. Kaya sabi niya rito, abang tao ako, sino ang magliligtas sa akin sa katawan nitong kamatayan? Yan. Pagdating natin sa verse 25, ganito ang kanyang sabi, nagpapasalamat ako sa Diyos sa pamagitan ni Jesucristo na Panginoon natin. Meaning to say, mga kapatid, yaong tao na tumanggap kay Kristo, mayroon ng Panginoon sa kanyang buhay. Okay? At tayo po hindi na kontrolado dapat ng kasalanan sapagkat si Kristo na ang siyang namumuno sa buhay natin, na binigyan tayo ng kalayaan mula sa pag-aalipin sa atin ng kasalanan na yun ang dati nating kalagayan. Okay? Alalahanin ninyo, ano ba kayo bago kayo naligtas? Ha? Kung ako, mga kapatid, hindi ako makapaniniwala na ganun ako noon. No? Ngunit salamat na lang, nakilala ko ang Panginoon at tinanggap na aking tagapagligtas na tigil ang lahat ng bisyo na yon. Ha? Natigil ang mga bisyo na yon. Napakarami po, hindi alam ng aking tatay, ganun ako. Hindi alam ng aking pamilya, no? Ginagawa ko yung mga bagay na yon. Ngunit, kagaya sa sinabi ni Pablo, nagpapasalamat ako sa Diyos sa pamagitan ni Jesucristo na Panginoon natin. Okay? Take note, mga kapatid. Only Jesus can give us real freedom from slavery. Okay? Ang Panginoon lang natin ang siyang tunay na emancipator, a savior, a liberator. Si Jesus lamang ang siyang makapag-deliver sa atin mula sa kaalipinan na ito, na siyang nagkukontrol sa buhay natin upang gumawa ng ganyong mga kasalanan na hindi natin dapat gagawin. Kaya tingnan nyo rito, mga kapatid, ang 2 Corinthians chapter 1 verse 10, ito sabi ni Pablo, kung paano tayo niliberate ng Panginoon, no? Paano tayo niligtas ng Panginoon sa dati nating kalagayan ginagawa. Okay? Take note, 2 Corinthians 1:10, who delivered us from so great a death, and that deliver, in whom we trust that He will yet deliver us. Dito po sa versikulo na ito, kung himay-himayin natin, matatagpuan natin ang grammar, ang tatlong tenses, no? Kung paano tayo binigyan ng kalayaan ng Diyos mula sa kaalipinan ng kasalanan. Okay, kung paano tayo niligtas ng Panginoon, take note, ang tatlong tenses na sinabi ni Pablo, who delivered us from so great death. That is past tense, na? Yaon ang naganap sa atin noon nung tanggapin natin si Kristo na ating Panginoon tagapagligtas. He delivered us from so great death. Anong death na yan? Yun ang sinasabi ni Pablo sa Romans 6:23. For the wages of sin is death. At ang death na yan, hindi physical, kundi yun po ang pagkahiwalay sa Diyos papunta sa eternal na dagat-dagatan apoy. Okay? So the first tense is past tense, delivered. And then next, comma, and that deliver. That is present tense. And then comma, or semicolon, na? Anong next? Next is, and whom we trust that He will yet deliver us. That is future. He will yet deliver us. Papansinin natin, mga kapatid, ang tatlong tenses na ito sa single verse na ito
na ating makikita dito, mga kapatid, kung paano tayo binigyan ng Panginoon ng kalayaan mula sa kalagayan natin noon makasalanan. Na sa ngayon, nagkakasala pa rin tayo, but we are saved. We are still sinner, but we are sinner saved by grace. Hindi tayo yaong dati na patuloy na gumagawa ng kasalanan. Ngunit tayo ngayon, bagaman makasalanan, niligtas tayo ng Panginoon. Himay-himayin natin itong kalayaan na binigay sa atin ng Panginoon bilang ating dakilang emancipator. Tinitingnan ko sa Tagalog kung ano itong emancipator. Wala. Emancipator din yung kanyang pagkabanggit, no? So, tawagin natin ito emancipator. Tatlong bagay ang mapapansin natin dito, mga kapatid, kung anong kalayaan ang natanggap natin nung tinanggap natin si Kristo bilang ating tagapagligtas. Unang-una, mga kapatid, is a freedom from the penalty of sin. That is past tense, no? So, a freedom from the penalty of sin. Na sinabi dito ni Pablo, who delivered us from so great death. At ang tinutukoy na death, diyan sinabi ko sa inyo, impyerno, dahil sa kasalanan natin. Yan ang patutunguhan natin. Pero mga kapatid, sapagkat tinanggap natin si Kristo, solved na yun. Tayo po nabigyan na ng kalayaan mula sa kapahamakan na yan, mga kapatid. Okay? At babasahin natin ang Romans chapter 3 verse 23. Ang mga bersikulo na ito, panay Romans. Bakit po? Kasi, pag binasa ninyo ang libro ng Romans, ang setting, ang panorama ng libro na ito, nasa loob tayo ng korte. At tayo nakaupo sa harap ng judge ng kanyang sentensya sa atin. We are guilty. We are under the punishment of God. We are condemned. Okay? Babasahin natin ang Romans 3:23. Sinabi dito ni Pablo, for all have sinned and come short of the glory of God. Lahat tayo nagkasala. Ayan. So, ang kalagayan ng korte na ito, na lahat tayo nakaupo, at ang deklarasyon ng Diyos sa atin, we are condemned. Guilty tayo lahat. At sino man na magsabi na siya walang kasalanan, sabi ng Bible, ginawa niya ang Diyos sinungaling. Sapagkat ang sabi ng Diyos, all have sinned. Okay? The next verse is Romans 5 verse 12. Therefore, just as sin entered unto the world through one man, and death through sin. And this is the way death came to all men, because all have sinned. Sa pamagitan ng isang tao, si Adam, lahat tayo ay naging mga makasalanan. Guilty. Okay? So the pronouncement, pagpukpok ng martilyo, we are guilty lahat. We are all condemned. Isang bersikulo pa, chapter 1 verse 18. The wrath of God is being revealed from heaven against all ungodliness and wickedness of men, who suppress the truth by the wickedness. Sinabi ng Biblia na habang nakatayo tayo sa korte at sinisintensyahan, binanggit ang puot ng Diyos laban sa lahat. Grabe ang galit ng Diyos sa atin dahil sa kasalanan. At we are condemned because of sin. Kaya galit ang Diyos. At tingnan ninyo ang Romans 6:23, kung ano ang hatol. Ano ang nararapat sapagkat tayo po ay
nagkasala, anong sabi dito ni Pablo? For the wages of sin is death. Kung baga, ang turo ng judge, bago niya pukpukin ang martilyo, ano ang turo niya? Death. Okay? Condemnation. Because all have sinned, the wages of sin is death. At pagdating natin sa Romans chapter 4, pinapahayag ni Pablo na wala namang bagay na pwede makaligtas sa atin. Ano man ang gagawin natin, hindi matanggal itong kasalanan na ito. Ang reliyon, hindi makatanggal. Ang bautismo, hindi makatanggal ng kasalanan. Ano man gawa natin ang mabuti, hindi siya pwede magiging palubag-loob sa Diyos. Sapagkat seryoso sa Diyos ang kasalanan natin. Meaning to say, mga kapatid, ang dati nating kalagayan, bago natin tinanggap yung kaligtasan sa pamagitan ni Kristo Jesus, ang dating kalagayan natin, we are condemned. No? Parusahan tayo ng Diyos. Ngunit pagdating sa Romans chapter 7 verse 25, nagpapasalamat ako sa Diyos sa pamagitan ni Kristo Jesus. Okay? Sabi ni Pablo, sino kaya makaligtas sa akin mula sa bangkay na ito? Sa kamatayan na ito? At kanyang na-realize ang kaligtasan na kanyang natanggap. Salamat sa Diyos. God made Him who had no sin to be sin for us. Look at 2 Corinthians 5:12. Kung ano bang ginawa ni Jesus, lamang i-redeem tayo sa kalagayan natin na tayo ay dinuro ng korte ng langit na tayo ay guilty. Ganito ang nangyari. That God made Him who had no sin to be sin for us. Sino yan? Si Jesus. Na siya walang kasalanan, ginawang makasalanan, alang-alang sa atin, so that in Him we might have become the righteousness of God. Nakita niyo mga kapatid? Na bagaman tayo ay guilty, isang araw, si Jesus ay namatay sa krus. Siya ang nag-ako ng ating kasalanan upang sa gayon tayo ay bibilangin na wala ng kasalanan. We become righteous because of Jesus Christ. Natingnan tayo ng Diyos sa kanyang galit, wala tayong kasalanan. No? Nawala ito dahil ito po'y binayaran na doon sa cross ng Kalbaryo. Okay? Kaya pagdating natin dito mga kapatid sa Romans chapter 8 verse 1, ganito na ngayon ang sentensya ng korte. Now, although ang pronouncement against sa atin, guilty or condemned, ngunit nung nagpagitna si Jesus bilang siyang pinaka-abogado natin, pinakita ang ebidensya na tayo po'y bayad na sa nakalipas na kasalanan natin. Nagbago ang desisyon ng korte pagdating sa Romans 8 verse 1. Anong sabi ni Pablo? Therefore, there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus. Yan. Ha? Nagbago ang pronouncement laban sa atin dahil sa ebidensya na pinakita ng Panginoon. Anong pinakita ng Panginoon? Ang bayad. No? Nang kasalanan na yan, bayad na. At ang kanyang ebidensya, walang iba kundi ang kanyang sugat sa kamay at ang kanyang dugo. At dahil dito mga kapatid, ang puot ng Diyos ay nagbago laban sa isang makasalanan na yaon tumanggap ng kaligtasan na ito. Ano nangyari mga kapatid? We have been pronounced not guilty. Okay? So, sabi dito ni Pablo, past tense, we have already the freedom from the penalty of sin. Kayo na mga tumanggap kay Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas, wala na tayong pananagutan sa ating mga kasalanan. Bakit po?
bayad na ito. Ha? We are free. Tayo po ay malaya na doon. Amen? Napakaganda. No? Ang ginawa ng ating Panginoon Hesus sa atin. Bagaman dapat sentensyado tayo. Ngunit binigyan tayo ng kalayaan upang mapapalaya tayo mula sa ating pananagutan sa Diyos. Kaya itong sabi ng ating Panginoong Hesus in John chapter 8 verse 36. Look at your Bible. John 8:36. If the Son therefore shall make you free, ye shall be free indeed. Yan. Kung palayain nga kayo ng anak, kayo'y maging tunay na laya. Yan. Kita niyo? Kaya sabi niya sa verse 32, and ye shall know the truth, and the truth shall set you free. Alamin ninyo. Kung malalaman ninyo ang katotohanan, at ang katotohanan magpalaya sa inyo. Anong katotohanan? Na si Jesus namatay sa krus. Lamang bayaran ang iyong kasalanan at ikaw mapalaya. Nakita niyo mga kapatid? Know the truth, and the truth shall set you free. Nang katotohanan, tayo po ay napalaya na sapagkat tinanggap natin yung bayad ng pagkatubos. Walang iba kundi ang dugo ng ating Panginoon. So because of Christ, we are now free from the eternal penalty of sin. Because of Christ, we are now free from the sin bondage over our daily lives. Because of Christ, we are now free to approach God without prayers. Noon, hindi natanggap ng Diyos ang anumang panalangin ng isang makasalanan, no? Ng ating kalagayan noon. Ngunit ngayon, tayo mayroon ng kalayaan makalapit upang sa gayon idulog sa Kanya ang anumang pangangailangan natin na wala anumang hadlang na kasalanan. Kita niyo mga kapatid, ang dahilan kung bakit pinalayas si Adan at si Eva sa Hardin ng Eden, sapagkat hindi na sila pwede mag-usap ng Diyos mukhaan sa mukhaan. Okay? Dati sila nag-uusap face to face. Ngunit simula ng kasalanan nagpagitna sa kanila, sila'y nahiwalay. Yun ang ating kalagayan dati, mga kapatid. Ngunit ngayon, tayo po ay pinanumbalik sa pamagitan ng ating Panginoong Hesus na siya yung ating the greatest emancipator. Pupunta tayo sa ikalawang punto natin, mga kapatid. So we are not free only from the penalty of sin. Second, we have the freedom from the power of sin. That is present tense. No? Sa ngayon, tayo ay nililigtas ng Diyos mula sa kapangyarihan ng kasalanan. Okay? So noon, niligtas niya tayo from the penalty of sin. Sa ngayon, patuloy tayo na nililigtas ng Panginoon from the power of sin. Ang kasalanan, nung tinanggap natin si Kristo, nating tagapagligtas, hindi siya nawala. Nariyan pa rin, patuloy na tumutugi sa atin, mga mananampalataya. Kaya babasahin natin ang Romans chapter 8 verse 18, itong sabi ni Pablo, sapagkat nalalaman ko na sa akin, sa mga tuwid ay sa aking laman ay hindi tumitira ang anumang bagay na mabuti, sapagkat ang nasa akin, datapwat ay ang paggawa ng mabuti, kung ibig ay siya kong ginagawa. Okay? From verse 19. Sapagkat ang mabuti na aking ibig ay hindi ko ginagawa. Ngunit ang masama na hindi ko ibig ay siya kong ginagawa. Datapwat kung hindi ko ibig ay siya kong ginagawa, ay hindi na ako ang gumagawa nito.
kundi ang kasalanan tumitira sa akin. Abang tao ako, sino ang magligtas sa akin sa katawan nitong kamatayan? Okay? So, mapapansin natin dito mga kapatid, bagaman si Pablo ay nakakilala na sa Panginoon. Natiyak na ni Pablo na wala na siyang hatol na kaharapin dahil sa kasalanan sapagkat ito po'y bayad na. Ngunit mapapansin natin that he is still struggling. Mayroong nakatira sa loob ng kanyang pagkatao na gumagawa ng mga bagay laban sa kanyang kalooban o kagustuhan. No? Kaya sumigaw siya rito, sino ang magliligtas sa akin sa katawang nitong kamatayan? Mga kapatid, nung tanggapin natin si Kristo bilang ating tagapagligtas, sabi ng 2 Corinthians 5:17, dyan sa ating screen. 2 Corinthians 5:17, if any man be in Christ, he is a new creation. Hindi ko yata nalagay dyan, no? All things are passed away, behold, all things are become new. Ayan. Nung tanggapin natin ang Panginoon na ating tagapagligtas, sabi ng Biblia, all things become new. Mayroon tayong bagong nature na nilagay ng Panginoon sa loob, yung bagong pagkatao natin. No? The inward man, the new nature, or the new man. Ngunit tandaan ninyo mga kapatid, nariyan pa rin nakatali yung old man sa buhay natin. Ang tawag ni Pablo sa kanya, bangkay. No? Ito si Pablo, okay, bagong nilalang. Ngunit, kanyang nadiskubrihan, bakit kaya bagong nilalang na ako? Bakit mayroong mga bagay na hindi ko gagawin at yaon ang ginagawa ko? Bakit kaya? Sabi niya, sino makaligtas sa akin mula sa kamatayan na ito? Who can save me from this curse? No? Meaning to say, mga kapatid, na bagaman tayo kay Kristo na bagong nilalang. Okay? Ngunit tatandaan ninyo na nariyan pa rin ang dating pagkatao na nakatali sa ating buhay. Na minsan nagigising at gumagawa ng anumang bagay na hindi natin nakokontrol kuminsan. Ngunit pasalamat tayo kay Kristo. No? Dahil sa kanyang kapangyarihan, binigyan tayo ng kalayaan upang kalabanin itong lumang pagkatao na narito sa atin. Meaning to say, si Pablo mayroon siyang struggle sa buhay niya. No? Hindi niya sinasadya at ayaw niya na ang Diyos ay magalit sa kanya o siya ay magkasala muli. Kagaya sa ginagawa niyang dati. Pero mga kapatid, nakita natin ang tagumpay ng kanyang buhay sapagkat ang Diyos nagbigay ng kalayaan sa kanya mula sa kapangyarihan ng kasalanan. Bakit po? Nadiskubrihan niya na mayroong Kristo sa kanya. No? Sabi niya, nagpapasalamat ako sa Diyos. Ayan. Na mayroon tayong Panginoon na siya nagbibigay sa atin ng tagumpay upang sa gayon mga kapatid, hindi tayo madaig nitong lumang pagkatao na nasa sa atin. Kaya, imposible ng isang tunay na Kristiyano magbalik sa dati niyang ginagawa. Okay? Imposible sa isang tunay na Kristiyano na siya po'y mag-backslide. Sapagkat, ang tunay na Kristiyano na mayroong tunay na relasyon sa Panginoon natin, hindi na siya nagpapatuloy sa paggawa ng yaong kasalanan. Ang bersikulo ba yun?
Okay, 1 John chapter 3, verse 9. Okay, sabi ng Bible, that the Son of God does not commit sin. Ang tunay na ipanganak na magmuli, meaning to say, ang tunay na born again ay hindi na nagpapatuloy sa paggawa ng kasalanan sapagkat siya ay ipinanganak na magmuli. Okay, nakita niyo dyan? The children of God does not commit sin. Whosoever is born of God does not commit sin. Okay, whosoever is born of God does not commit sin because he is born of God. Okay? So, ganyan ang ating kalagayan sa ngayon dahil kay Kristo Jesus, no? Dahil sa kaligtasan na ating natanggap mula sa Kanya. Pupunta na tayo mga kapatid sa pangatlong punto natin. So, number 1, tayo po malaya na. We are free from the penalty of sin. Second, we have the freedom from the power of sin. Pangatlo, ito po yung magaganap sa atin balang araw na tayo po ay magkaroon ng tinatawag freedom from the presence of sin. This is future. No? Kasi binanggit ni Pablo, will deliver us from the presence of sin. Na darating ang takdang panahon na kasalanan wala na sa presensya natin. Ay ito mga kapatid, maganap ito doon sa langit. Darating ang takdang panahon na doon sa langit, mga kapatid, wala nang struggle for sins or the presence of sin. Bakit po? Sapagkat wala na si Satanas doon. At ang mga tao doon ay mga taong perfect. Okay? Sa ngayon, tayo po ay imperfect. Bagaman mayroon na tayong Kristo sa buhay natin, pero alam nyo, hindi tayo perfecto. Nagkakasala pa rin tayo. Pero patuloy tayo na pinapatawad ng Panginoon sa ating mga kasalanan. Bagaman tayo nagkakasala, no? Ngunit nariyan ang Panginoon natin na patuloy nagliligtas sa atin from the power of sin. Pero hindi na nangahulugan na tayo patuloy sa paggawa ng kasalanan, bagaman tayo po ay nasa nakatanggap na ng tinatawag kaligtasan. Okay, so freedom from the presence of sin. At ito po ay mangyayari na balang araw, tanggalin na ng Panginoon ang presensya ng kasalanan doon sa langit. Sa langit, wala ng kasalanan. Amen? Isang lugar na perfect. Okay? Ang lahat ng tao na aakyat doon ay pinatawad na sa kanilang mga kasalanan dahil kay Kristo Jesus na ating Panginoon at tagapagligtas. Na darating ang takdang panahon, wala nang Satanas sa buhay natin. Wala nang kasalanan. At wala nang posibilidad na tayo magkasala pa sapagkat darating ang takdang panahon that we will have the freedom from the presence of sin. Kaya, lastly, babanggitin ko ito. And take note that the real freedom is in Jesus Christ only. Ang tunay na kalayaan kay Jesus lang. No? Dito sa Pilipinas, malaya tayo, pero maraming mga tao, sila po ay alipin ng kasalanan. Pero tandaan niyo ito mga kaibigan, kay Kristo mayroong kalayaan. Na kapag pinalaya tayo ng anak ng Diyos, tayo po ay tunay na laya na. So Romans chapter 8 verse 1, there is therefore now no condemnation to
to them which are in Christ Jesus. Tandaan niyo yan, no? Tayo na nakatanggap na kay Jesus na ating tagapagligtas, tinanggap natin ang kaligtasan, buhay na walang hanggan. Sabi ng Bible, there is therefore now no condemnation. Wala na tayong sasagutin doon sa langit. Hindi na tayo harap sa Diyos na upo sa kanyang trono at hatulan tayo. Kung tayo baga, palangit o impyerno, hindi mangyari yun mga kapatid. Sapagkat ngayon palang buhay na tayo. It has been pronounced by Apostle Paul. Anong sabi niya? There is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus. Ang tanong mga kapatid, tunay ba nang nasa kay Kristo na kayo? Ha? Na naangkinan niyo si Kristo bilang inyong Panginoon at tagapagligtas? Mga kapatid, yung tao na hindi nakatanggap ng kaligtasan ito hanggang sa ngayon, they are condemned already. Ha? Ang may mga anak, ang nakatanggap sa anak ng Diyos, they are not condemned. Ngunit sila ng mga hindi nakatanggap sa anak ng Diyos, they are condemned already. Kaya po, salamat sa ating Panginoon sapagkat hindi niya tayo pinabayaan sa ating kalagayang makasalanan, kundi ibinigay niya yung bayad. Walang iba kundi ang banal na dugo ng ating Panginoong Hesus at sa ngayon tayo po ay ligtas. Magandang tanghali sa lahat at salamat sa inyo mga kapatid. Pagpalain kayo ng ating Panginoon.